To the rescue, si Senator Bato de la Rosa at meron siyang sinasabi ha. Ewan ko kung maniniwala kayo dito sa sinasabi ni Senator Bato de la Rosa kasi ipinagtatanggol niya itong si PRRD sa naging statement na ito. Parang nahuli kasi sa bibig eh. Itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Meron kasi itong binitiwan na statement laban dito kay Castro no, at sa ibang miyembro ng Makabayan Black. Eh, wala na siyang immunity ngayon eh. Pwede siyang sampahan ng kaso ka-coffee no. And sinabi niya kasi na tsugiin eh. Pero parang ang basa ko dun eh, parang Castro France lang o Castro, hindi buong pangalan. No? Pero tingnan natin kung paano yung magiging batayan dyan sa batas, no? Sa binitiwan doon ni Duterte. Pero kung sa unang tingin, alam mo na parang sinasabi ni Duterte na patayin sila, di ba? O tapusin o kitilin, di ba? Eh, naging negatibo po yan. In fact, ang Makabayan Black ay nagkukonsidera na nasampahan ng kaso itong si PRRD. Pero ito, to the rescue, si Senator Bato de la Rosa, kayo na humusga dito ka coffee ha. Ito, sa balitang ito ka-coffee ng politico.com.ph. Actually, halos itong linggo, puro si Duterte ang laman ng balita. No? Eh, kasi nakadepende lang din naman tayo sa headline. So yan, kinakailangan natin talakayin yan. Ayan, ang sabi dito sa headline na ito, sa ICC na magpaliwanag, Bato de la Rosa draws flack for defending this quote-unquote kill claim. In short, wag ka na mag-explain dito no, sa ICC ka na. Do hindi naman kasi mangyayari ang ICC as of PBBM's administration, no? Kasi daw, ano lang daw yan, figure of speech lang daw yan. Wala daw pong pinaslang o kinitil na buhay si Duterte, kundi figures of speech lang yan at ganyan lang daw po magsalita itong si PRRD. In short of saying na masanay na kayo. Yan ang parang sinasabi dito ni De La Rosa. Kayo lang humusga. Sige, basahin natin ang balitang ito. Netizens have scoffed at, kumbaga, pag sinabi mong flack ka coffee, parang pinuna, no? O nakatanggap ng mga negative remarks. Netizens have scoffed at Senator Ronald De La Rosa's claim that former President Rodrigo Duterte, quote-unquote, did not mean M-U-R-D-E-R. Hindi ko nababanggitin yan, ha? M-U-R-D-E-R. Hindi raw po tinutukoy ni Duterte na paslangin o kitilin ka-coffee when he shared on television about his supposed desire to kill communists. Diba? Mahirap-hirap ito ka-coffee, no? Lalo't walang immunity ang ating si PRD, walang immunity siya ngayon. Unlike nung presidente siya, pag may mga cases na mabababa lang ang parusa, eh, hindi mo siya pwedeng isampahan, no? Dahil meron itong immunity. This time, wala na siyang immunity. Duterte de la Rosa, Duterte de la Rosa na paghahalo natin. De la Rosa told Senate reporters that Duterte's remarks in the recent television interview was just another figure of speech. Yan. Figure of speech lang daw yan, ka-coffee. Ha? Ibig sabihin, hindi literal. Huwag i-interpret ng literal yung nabitawan na pahayag o na statement ni PRRD, kundi figure of speech lang yan. In short, may ibang meaning, no? May ibang kahulugan yan sa English, no? Kill the ideology. Yan daw pala ang ibig sabihin niyan, not kill the person, no? Kasi pag sinabi niya na paslangin niya sa atin, no, sa normal na pag-uusap, sa normal conversation, ang iisipin mo ay tsugiin yung buhay ng tao na yan. Pero ang ibig sabihin daw pala ni Duterte dito, according dito kay De La Rosa, yung ideolohiya, yung paniniwala o yung ideology daw yung patayin. Ano sa tingin ninyo? Agree ba kayo dito? Sa justification ni De La Rosa? Sige, lagay dyan sa ating comment section. We know that former President Duterte is using a figure of speech. And gumagamit lang daw po yan ng figure of speech. He said, it didn't actually mean nabibisaya na naman tayo. It didn't actually mean M-U-R-D-E-R, but to kill their presence, to kill what they were fighting for. Yung ideology nga lang daw. Kung ano daw po yung ipinaglalaban ng mga grupo nito, yun daw po ang kitilin. Alam mo naman si President din, magsalita ganoon palagi, yan siya. Pero meron ba siyang pinaslang daw? Meron daw ba siyang pinatay? Meron ba siyang pinatay na tao? Sabi ni De La Rosa, who served as Chief of the Philippine National Police under Duterte. Taliwas ito sa mga sinasabi ni PRRD sa ilang interviews, no? Kasi umaamin naman ito si PRRD, no? Yun nga lang, wala mga proof sa magkakaso na sa kanya, doon patunayan, no? Pero may mga statement na binibitawan itong si PRRD na ginagawa niya, di ba? Pero taliwas ito sa sinasabi ni De La Rosa kasi figure of speech nga lang daw. Netizens said De La Rosa's defense should be presented to the International Criminal Court which has launched an investigation into the Duterte administration's war on drugs. So dapat wag daw sa mga reporter dyan sa Senado, no? Kundi sa ICC sabihin yan. O in short, sa ICC, parang ganyan ang labas dito. Yan ang sinasabi dito
ng isang netizens kasi dito may protector kayo. Protector ng mga kriminal imbes na protector ng mamamayang Pinoy. One user on Twitter remark, "Oy, bato, di ba nga kaya may ICC case dahil sa dami ng inyong pinagpapapatay?" Aminin ba to? Another netizen said. Medyo negatibo ka, Coffee, yung mga remarks ng taong bayan dito sa pagtatanggol ni De La Rosa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan daw po yung figure of speech lang daw. Ano sa tingin niyo? Agree ba kayo na ito ay isang figure of speech? Ako hindi. Hindi ako nag-agree na figure of speech. Yun talaga yung gustong sabihin ni PRRD. Kasi ever since naman 6 years siyang admin Ganyan yung style na pagsasalita ni PRRD, no? Literal yun. Hindi yun figure of speech. Kayo, sa tingin niyo, yan ba ang interpretasyon niyo dito kay De La Rosa? Sa kanyang pagtatanggol dito kay PRRD? Sige, lagay dyan sa ating comment section. I doubt, hindi ako naniniwala. Palusot si Bato, sabi ni RN 2 cents. Correct. Helen Malyari, 6.8 billion pesos nakapasok sa barangay namin. SHABU dahil sa mga tiwaling pulis at customs. Isa pa yan talaga. May mga tiwali talaga dyan ka-coffee na nakalulusot, binabayaran at hinahayaan ito mga walang pakialam sa mangyayari sa bansa. Batch ano to? Batchuchuks. Maingay lang sila kasi gusto ulit tumakbo. Ano bang ibig sabihin yan? Posible. Ada Joy, Boy Kigol, selfish. Ano ibig sabihin yan, Boy Kigol? Oy, Ada Joy, long time no comment ha. Hello po sir, palusot pa yan na itong mga tuta ni Maudix daw. Anyari kay Peter Lim, pinakawalan ni Dutay Maudix daw. Entrepman, nabubuhay yung mga kalaban ni PRRD kasi nagiging vocal ito sa SOCMED Nagpapapansin lang yang mga yan para masira sa focus sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Nag-uumpisa lang kasi yan dahil sa di nabigyan ng CIF ang Vice President. Yes, dyan naman nagsimula yan. Boy Kigol, mas selfish ang Luzon. Ilang dekada pinagkaitan ng kaunlaran ng Mindanao at Visayas, sabi ni Boy Kigol. Actually, totoo din yan. Totoo yan. Pinabayaan din ang Mindanao, pinabayaan ng Visayas, naging Manila-centric tayo, no? Halos lahat ng investment dito na punta sa Luzon. Valid din naman yung argument na yan. Moises Barreto, ka-coffee, shout out. Kumusta po sa inyo? Moises sa'yo ha. Entrepman, ang toxic talaga ng politics dito sa Pilipinas, dapat idaan na lang sa boxing. Doon sila magsabong. Totoo lang, sir. Pag ipag-uusapan ng politics sa Pilipinas, medyo toxic talaga yan. Evelyn Cordero, uy, may bago tayong subscriber mula dyan sa Toronto, dyan sa Canada. Hello po sa inyo, sa mga taga-Canada na nakikinig sa atin. Happy viewing po sa inyo. Ay, shoutout din natin mga ka-coffee natin nakikinig naman sa Facebook, no? Uy, marami pa tayong followers, marami pa tayong viewers sa Facebook. Hindi pa naka-follow, hindi pa naka-like, no? I-click lang po yung follow at i-click lang po yung like dyan sa Facebook. Nakikinig din si Madam Ginalyn Dagioyo Santos, yan, kaibigan natin mula dyan sa Estados Unidos. Kay Boboy, si Paro Miranda, happy viewing po sa inyo. Kay Releste Rivera, kay Celia Gracia, kay Mila Valdez, Cecil Martin, happy viewing po sa inyo. Sa lahat po na nakatutok sa atin, si Ma'am Nora Castro, happy viewing din po sa inyo. Nandiyan po sa Facebook. Ka-coffee ha, baka di ka pa naka-follow, hindi ka pa naka-like sa Facebook. Click lang po yung follow at click lang po yung like. At kung kayo ay nasa YouTube, ay i-click lang po ka-coffee ang subscribe. Ha, to the rescue si Kalbo sa amo niyang bukang bibig ay PPATAYAN ko kayo, sabi ni RC Oclarit. Ferdinand Carpio, Dado, happy viewing po sa inyo. May bago pa ba kay Trililing, Helen Balyare? Bagamat marami, sige. Kasi ang nangyayari kasi sa Pilipinas, no, sa totoo lang ang politics natin, pagkaaway mo, kaaway ko na rin ganoon Pero not at all cases, no, nag-iiba-iba rin naman yan. Siguro, ang hope ng kampo ni Trillanes, dahil marami din ng umaaway dito kay Duterte, umaasa sila na kakampihan sila, no, na i-allow itong ICC. Pero masisira si PBBM kapag inalaw niya ito in the first place na wala siya ng consistency. Kasi nangako siya Hindi naman nangako, nag-decision siya at malinaw yan, may legal basis yan na hindi pwedeng mag-imbestiga ang ICC dito sa bansa dahil una, hindi tayo miyembro niyan, pangalawa, wala silang jurisdiction dito. Kung babaguhin yung decision na yan, i-allow papasukin itong ICC, under what legal basis, no? Anong batayan mo dyan? Mapupulaan naman ang administrasyon ni PBBM dyan. So itong request ni Trillanes, definitely malabo po yan sa sabaw ng pusit as of the moment. Nabokya mag-ama, dami nilang hinigop na pera ng mamamayan, sabi ni Bert Tadeo. Sige, ka-coffee, may isa pa tayong topic ha, stay tuned. Parang iba yung lasa ng tsa.